Nakabalik na ako. Kuya Kongwen, baba na ang flight ko mamayang gabi. 5 taon na. Mahal ni Pei Kongwen si Anshin. Minahal niya ng buong buhay. Handa siyang ibigay ang buhay para sa kanya. Ngunit sa huli, nakayakap si Anshin sa braso ng iba. Umalis na ang hindi lumingon. Mula noon, sumuko na si Pei Kongwen. Umiinom siya ng alak. Pamilya Pei ang nagpaaral sa akin. Utang na loob. Nakiusap ang tita na manatili ako. Tinalikuran ko ang pagkakataong pumunta sa ibang bansa. Tumakbo ako sa likuran niya. Sabi nila, nababaliw na ako. Minahal ko siya ng walang pagpapahalaga sa sariling dangal. Ako rin ang nag-alaga sa kanya. 5 taon. Umikot ako sa kanya na parang anino. Lahat para iligtas siya mula sa kalalimang Anshin. Pumusta? Sino ang babaeng handang sumisid at magligtas? Ang lupa sa hilaga ng lungsod. Ibinibigay ko ng buong puso. Sino may lakas ng loob? Napakalalim ng ilog na ito. Ayokong bumaba. Balita ko, sa ilog na ito, marami nang nalunod. Nakakatakot. Alam ko, para makuha ni Pei Kongwen ang lupang iyon, ilang gabi na siyang hindi makatulog. Tumalon siya! Bilis! Bilis! Magligtas! Xu Huanyan. Pakasal na tayo. Susubukan kitang mahalin. Nalaman ko, ng gabing iyon, nanligaw siya sa akin. Dahil kay Anshin. Araw na iyon, nag-post siya kasama ang asawa sa ilalim ng aurora, punong-puno ng halik. Minamahal niya, palaging si Anshin. Sakto, nakabalik na sa bansa si Anshin. Ang 5 taong kontrata ko kay tita ay na-expire na. Pei Kongwen. Simula ngayon, kaming dalawa ay maaari nang magsimula ng bagong buhay. Pei Kongwen. Tayo, magdiborsyo na. Sige. Noong panahong yon, kasalanan ko. Hindi kita na ipakasal. Bigyan ka ng tahanan. Nakabalik ka na. Ang bahay ko ay bahay mo rin magpakilanman. Bukas susunduin kita para dito na... Kongwen, sobrang bait mo talaga sa akin. Labis akong naantig. Kung wala kang tutol, pumirma ka na lang dito. Makalipas ng 3 araw. Aalis na ako kapag nakuha ko na ang papeles para sa abroad. Sige. Pei Kongwen. Narinig mo ba yon kanina? Hindi ba tungkol sa paghahatid sa orphanage? Pero, Kongwen, may asawa ka na? Kung lilipat ako roon para tumira, baka hindi magaligay si Miss Xu. Walang problema. Sobra siyang nagmamalasakit sa akin. Masunurin siya sa akin. Hindi siya magagalit sa pagdating mo. Bukas susunduin kita. Pei Kongwen, alam kong hindi mo ako pinahalagahan. Pero hindi ko inakala na hanggang dito mo ako kinaligtaan. Na kahit sinasabi ko, hindi mo na inintinding makinig. Ngunit, hindi na mahalaga ang lahat. Maaari na akong umalis sa pagtatapos ng buwang ito. Binibini, ito na ang lahat ng iyong mga damit.
Ano to? Ito. Nitong mga nakaraang taon, linggo-linggo may regalo ang Ginoo at pumupunta sa ibang bansa para kay Binibining Anshin. Ito ang kanyang mga tiket sa eroplano nitong mga nakaraang taon. 5 taon ng kasal. Pei Kongwen, di mo pa ko nabibilhan ng damit. Sa halip, linggo-linggo, may iba't ibang regalo para kay Anshin sa ibang bansa. Napakabuting asawa mo. Dalhin at ibenta bilang basurang papel. Huy, halata na galing sa maliit na pamilya. Kahit sirang karton, gusto pa ring ibenta. Saan ka pupunta? Kinakausap kita, hindi mo ba ako naririnig? Anong klaseng tao ito? Lakas ng loob mong magmasungit sa akin. Pero sige, sabihin ko na sa iyo. Ngayon, kuya kong si Ziwei Guang ay magbabalik na. Ikaw na basurang ng agaw ng pugad. Sa wakas, aalis ka na sa pamilyang Pei. Ate Ansin. Yaw, huwag mong sabihin yan kay Binibining Shu. Siya ang tunay mong manugang. Matagal na walang tao sa bahay ni Anshin. Kailangan ayusin. Titira muna siya sa amin itong mga araw. Kuya Kongwen, umalis na lang ako. Ito ang inyong bahay pangasawa. Si Binibining Shu. Ay, di masaya. Ayos lang. Laging maluwag sa loob. Hindi siya magagalit sa maliit na bagay. Ganun ba? Mapagpatawad siya. Hindi siya magagalit sa maliit na bagay. Ganun ba? Hindi ako magagalit sa maliit na bagay na ito. Binibining Ann, manatili ka na lang dito. Pagkatapos, balang araw mapapasayo ang bahay na ito. Bakit ka nakatayo dito? Bulag ka ba? Magluto ka na para sa amin. Sige, gawin mong malinamnam. Si Ate Angsin ay hindi makakakain ng maaanghang. Hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Hindi ba't ikaw ang nagluluto nito? Kasalanan ko. Hindi ako dapat tumira dito. Ako'y dayuhan lang. Paano ko pababayaan si Miss Shu magluto para sa akin? Ayos lang. Huwag mo siyang pansinin. Kanina ko pa sinasabi. Huwag kang magagalit. Ano ibig sabihin mo? Nasugatan ang kamay ko. Hindi ko mabasa. Bakit mo hindi sinabi ng mas maaga? Walang silbi. Pinagutom mo pa kaming lahat dahil sa'yo. Yaw, huwag ganyan. Kuya Kongwen, matagal ko nang gustong kumain ng hotpot sa harap ng gate ng high school natin. Madalas tayo kumain doon. Tara, hotpot tayo! Sige. Sumunod tayo kay Angsin. Kain tayo ng hotpot. Mauna na kayo. Magpapalit lang ako ng damit. Tara na. Ilang taon na mula nang huli tayong kumain sa hotpot na yon. Namimiss ko. Angzin, naalala mo pa ba nung lumiban tayo sa klase para kumain ng hotpot? Naalala ko, umuwi tayo ng hating gabisara ng eskwelahan. Tumuloy ako sa bahay ni Kuya Kongwen at doon natulog. Nung gabing iyon, niyakap mo ako at sinabi na pakakasalan mo ako balang araw. Binibining Shu, paumanhin, hindi namin sinasadya na hindi ka pansinin, pero sa ala-alang iyon, wala ka. Hindi lang sa alaalang iyon, hindi na rin ako sasali sa inyong buhay sa hinaharap. Angsin, paborito mong litid ng baka. Tikman mo. May lalamunan pa. May tiyan ng baka pa. Kumain ka na. Kuya Kongwen, nagda-diet ako ngayon. Hindi ko kayang kainin to. Binibining Shu, bakit di ka kumakain? Hinihinala ko, Binibining Shu. Huwag muna akong lumapit kay Kuya Kongwen, baka masyado na yon. Shu Huan yan. Anong ibig sabihin? Nakalimutan mo na. Mesa, puro karne ng baka. Sinundo mo si Angsin sa paliparan? Mabilis kang magmaneho kaya na aksidente. Nawalan ka ng malay. Nasa tabi ako ng templo lumuhod ng isang araw at gabi para ipagdasal ka. Nanumpa. Kung magigising ka, hindi na ako kakain ng baka. Ano relasyon ninyo? Mahal, maniwala ka sa akin.
Malinis ang relasyon ko sa kanya. Malinis? Malinis hanggang sa inyong dalawa ay magkasamang natulog sa iisang kama? Mahal, pakinggan mo ako. Tumabi ka! Masayang muka. Ate Engsen, bakit ka nasugatan ng ganito? Okay lang ako. Mas malala si Miss Shu. Ihatid muna siya sa ospital. Sanay si Angsin sa maginhawang buhay mula pagkabata. Hindi kalayuan ng ospital. Ikaw na ang magtaksi papunta roon. Gago! Puno ng gago ang mundo. Iwanan ng babaeng may malubhang sugat. Lumingon. Isama sa ospital ang puting liwanag ng buwan na may magang sugat. Hoy ate! Ang nangyari ngayon ay dahil din sa akin. Isang taong sawi ka rin. Tara, ihahatid kita sa ospital. Napakabait ni Boss Bay kay Miss Anne, mantika lang ng hotpot tumalsik sa kanya, buong palapag binuk, pinapagpuyat pa ang mga dermatologist. Para sa emergency consultation. Oo nga, ganyang kaliit lang ang sugat. Kung mas nahuli pa siya, malamang maghihilom na sana. Sana may ganyang lalaki maalaga at mapagmalasakit na nagmamahal sa akin. Iwanan ng babaeng may malubhang sugat. Lumingon. Isama sa ospital ang puting liwanag ng buwan na may magaang sugat. Ganitong klaseng gago. Nararapat lang na iprito sa kumukulong mantika. Hoy ate, paano ka nakapag-asawa ng ganyang lalaki? Ako nga. Lumayo ka na agad sa ganitong gago. Tayo mga babae. Dapat mabuhay para sa ating sarili. Huwag tayo malugmok na mga gago. Mag-aral na si Shu Wanyan. Tinanggap ka na ng institusyon. Paalala sa pag-report mo. Maghanda ng gawa para sa pagpasok. Okay lang. Malapit na siyang mawala sa akin. Magsisimula ako ng bagong buhay. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Oo nga, pwede mo ba akong ihatid sa Wang USC? Anong gagawin mo doon? Gusto kong muling hanapin ang sarili ko. Limang taon nang hindi humawak ng brush. Masyadong matagal nang hindi naramdaman ang pakiramdam na ganito ka kasiya siya. Pagkatapos, bukas ng gabi ako'y magiging malaya na. Zhu Wanyan, saan ka nagtago? Alam mo ba, baliw na hanapin ka ng kuya ko. Huwag mong isipin na sa ganitong paraan maakyat mo ang pansin ng kuya ko. Panaginip mo lang yan. Ang posisyon bilang babaeng may-ari ng pamilyang Pei ay para lang kay Ate Angsin. Hindi ka karapat-dapat. Pei Kongwen nagpadala sa akin ng 108 na tawag na hindi sinagot. Kailan pa siya naging ganito ka-concern sa akin? Saan ka nagpunit kagabi? Sa tabing dagat, nangongolekta ng inspirasyon. Kailan ka nahilig sa pagpipinta? Matalino akong mag-aaral sa sining. Kung hindi para magbayad ng utang na loob, matagal na sana akong nag-aral sa ibang bansa at naging matagumpay. Bagay sa hotpot restaurant. Buong araw ka sa bahay, naglalabat nagluluto, hindi nasusunog, napapaso. Matagal nang nasanay hindi katulad ni Angsin. Pinagpalaki ng labis na pag-aaruga, takot sa sakit. At ako, nasanay na rin sa pag-aalaga sa kanya. Malapit nang matapos ang renovate ng bahay niya, lilipat na siya sa amin. Pwede kang maging mapagpatawad. Sige.
Hot Pot Restaurant. Abala ako sa pag-aalaga kay Angsin. Hindi kita napansin. Kompensasyon ito. 5 taon na. Buong 5 taon. Unang beses niyang magbigay ng regalo sa akin. Para ito sa kompensasyon. Kompensasyon sa pag-aalaga sa puting liwanag ng buwan habang ako'y hindi pinapansin. Ate Angsin, huwag ka sanang lumipat. Ang dapat lumipat ay si Shu Huanyan. At ikaw at kuya ko, ang magkatulad na pinagtagpo ng tadhana. Wow. Ang ganda ng kwintas. Ate Angsin, tingnan mo kung gaano ka kamahal ni kuya. Alam niyang paborito mo itong disenyo, kaya binili niya ito para sa'yo, di ba? Kuya Kongwen, masyado kang mabait sa akin. Binili ito para sa iyo. Tanggapin mo. Hala? Bakit? Sa palagay ko, iba na siya ngayon kaysa dati. Juan yan. Naisip mo na ba talaga ng mabuti? Oo. Sige, salu-salo bukas sa Ancestral House. Punta ka. Samantala, ibibigay ko ring mga dokumento para sa pag-alis mo. Sige. Tara na. Angsin, birthday mo ngayon. Ang tagal na huling magkita kayong mga babae, kayo na ang mag-usap. Ang sinyang kwintas mo ay limited edition sa buong mundo. Di ko inasahan si President Pei bibilhin pa at ibibigay sa'yo. Grabe ang pagmamahal niya sa'yo. Sa mundo na ito, walang mas higit pa kay President Pei na nagmamahal kay Angsin. Diborsyada ka na ngayon. Di gusto ni President Pei ang asawa niya. Kaya nga Angsin, magkatuluyan na kayo ni President Pei. Oo nga, magsama na kayo sina Angsin at President Pei itinadhana para sa isa't isa. Juan yan. Narito ka na? Tita. Handa na ang mga dokumento mo para sa abroad. Handa ko na lahat para sa'yo. Binili ko na tiket mo, aalis ito sa loob ng 3 oras. May iba ka pang kailangan na tutulungan kita. Wala na. Salamat, tita. Nagpapasalamat na ako na nagawa mo ito para sa akin. Sa totoo lang, may pagkukulang sa'yo ang pamilya namin. Tita, meron akong maliit na pakiusap. Kung malaman ni Pei Kongwen ang lahat, tungkol sa kinaroroonan ko, sabihin mo, hindi mo alam. Pag alis mo, di mo sinabi sa kanya. Hindi na kailangan. Gusto ko umalis ka agad. Ayokong magdulot ng gulo. Umalis. Umalis? Saan? Huanyan, saan ka pupunta? Wala. Bakit ka na pa rito? Inay, puputulin ko na po ang cake para sa inyo. Aray masama ang pakiramdam ko. Itong cake. Kayo na ang pumutol. Tara na. Sabay tayong pumutol ng cake. Wag na, hanapin mo na si Angsin. Bakit ako sasama sa kanya? Magkasundo kayo. Paggupit lang naman ng cake, wala yon. Galit ka pa ba nung gabing yon tungkol sa nangyari sa Hot Pot Restaurant? Sinusumpa ko sa iyo, kung may susunod pa, isasugod kita agad sa ospital. Hindi pa gumagaling ang sugat ko sa kamay. Hindi masyadong maginhawa. Ikaw na lang at si Angsin ang pumunta. Ganun pala. Sige, magsama tayong umuwi mamaya. Grabe ang bagay nila, Mr. Pei. At Angsin, hindi ito pagputol ng birthday cake. Maliwanag na pagputol ng wedding cake ito. Wow! Halik-halik. Halik-halik-halik-halik. Hoy! Hindi ba ito si Mrs. Pei? Gago si Mrs. Pei. Kung hindi lang umalis si Angsin.
Makakaangat ba ang ganitong tao? Narinig mo ba? Maging maalam ka. Umalis ka agad sa Pamilya Pay. Bingi ka ba o pipi? Kinakausap ka namin. Narinig mo ba? Juan yan. Juan yan. Okay ka ba? Sino gumawa nito? Anong ginagawa mo diyan? Bakit hindi mo tinawag agad ang doktor? Maghintay ka. Sasamahan kita sa ospital. Presidente Pay! May nangyari! Biglang sumakit ang tiyan ni Miss Ann. Pumunta kayo agad, tingnan siya. Okay lang ako. Puntahan mo muna siya. Doktor, mauna ka na ring alagaan siya. Kaya ko nang mag-isa. Bakit ako nag-aalala sa kanyang pagpapatawad? Kuya Kongwen, masakit tiyan ko. Aray! Babalikan kita mamaya. Babawaran kita. Halika, ihahatid kita sa ospital. Galit ka pa rin sa nangyari sa Hot Pot Restaurant nung gabi. Sinusumpa ko sa iyo, kung may susunod pa, ihahatid muna talaga kita sa ospital. Pei Kongwen. Paalam na. Shu Juan yan. Bakit ka ganyang tumatakbo? Hindi ko maintindihan ang iniisip ng kuya ko. Imbes na maayos na manatili kay Ate Angsin, nag-aalala siya sa'yo. Ipinabigay pa sa akin ang gamot mo. Ipanatili ang gamot para kay Angsin. Hindi ko na kailangan to. Hoy, saan ka pupunta? Matagal na bang gusto ng kuya mo si Angsin? Matagal mo nang gusto si Angsin bilang manugang. Kusang loob akong umalis. Binigyan ko siya ng puwesto. Hindi ba mas mabuti? Imposible. Noon gusto mo sa kuya ko. Pilit mo siyang pinakasalan at pumasok sa pamilya namin. Bakit ngayon? Kusang loob mong hiniling ang diborsyo? Alam ko na. Ginagawa mo lang di ayaw para maakit, di ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi gagana sa kuya ko ang paraang iyan. Nasa mesa ang kasunduan sa diborsyo. Kung ayaw mong maniwala, tignan mo. At saka, hinahawakan mo pa rin ang kamay ko. Ayaw mo ba akong paalisin? Paano mangyayari yon? Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na ngayon. Kung aalis ka, magpapaputok ako ng rebentador para magdiwang. At pati na rin ang kuya ko. Kung malalaman niyang kusa kang umalis, siguradong matutuwa rin siya. Kung gayon, sana'y matupad ang nais ninyo. Siya. Umalis na siya talaga. Para magtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang pangarap ko. Tinalikuran ang kinabukasan. Itinapon ko ang sarili ko. Nagkunwaring umibig kay Pei Kongwen sa loob ng 5 taon. Sa 5 taon, sinikap kong maging mabuting asawa at ina, maingat sa gawaing bahay. Ngunit wala akong nakuha na respeto. Walang pagkakakilanlan. Naging ako sa kanilang pananalita, ang babaeng nagpupumilit kay Pei Kongwen. Bagay na bagay si Pres. Pei at Angsin! Birthday cake ba to? Wedding cake yan! Wow! Halik! Halik! Ngayon, sa wakas, natapos ko ng tumanaw ng utang na loob dumating na ang aking kalayaan. Shu Juan yan, saan ka ba talaga pupunta? Ikaw, hindi mo man lang sasabihin sa kuya ko? Ako? Para kay Shu Juan yan lang mamuhay. Shu Juan yan, ilabas mo ang mga damit ko para bukas plansahin mo. Pag-aralan sa loob ng 3 minuto. Nasa ospital si Angsin, alis na ako, magpapalit lang ng damit. Shu Juan yan. Shu Juan yan. Shu Juan yan. Ginoo. Nasaan si Shu Juan yan? Bingi ba siya? Tawagin mo siya rito.
Ginoo, ang ginang po ay wala po siya sa bahay. Wala sa bahay. Sino nagpahintulot sa kanya? Wala siya rito para maglinis ng bahay. Ano ginagawa niya sa paglabas? Sino nagpahintulot sa kanya na lumabas? Ginoo, ilang araw nang wala sa bahay ang ginang. Nang araw na pumunta kayo sa ospital para samahan si Binibining Angsin, nag-impake siya ng mga gamit at hindi na bumalik. Ginoo, baka gusto ninyong hanapin ang ginang. Yamang binili ito para ibigay sa iyo, tanggapin mo na Halika, maghiwa tayo ng cake ng magkasama. wag na, hanapin mo na lang si Ansin. Bakit ako sasama sa kanya? Dahil magkasundo kayo? Paghiwa ng cake, walang problema. Ayos ako, puntahan mo muna siya. Doktor, alagaan mo muna siya. Kaya ko mag-isa. Hoy, Shuwan yan. Bakit kita napansin nun? Napakagaling mong umarte. Nagpapanggap pang mabait, pinapunta mo ako para alagaan si Angshin. Hindi ba't para lang pagsisihan ko at maramdaman kong may utang ako sa'yo ha? Ngayon nagtakas ka pa ganitong drama, di ba? Lumaki na ang kapal ng mukha mo. Shuwan yan. Hanapin kita. Imposible bumalik ka dito. Ginoo, ang ginang ay nawawala na ng ilang araw ngayon. Mag-isa sa labas, talagang medyo delikado. Baka naman ikaw. Ano mangyayari sa kanya? Tumalon siya sa malamig na ilog. Hindi siya namatay ngayon, lalo na hindi siya mamamatay. Ngunit, anong? Ngunit, Saan pa siya pupunta kung iwan ang pamilyang Pei? Ngayon naglalaro lang ng hard to get through ko lang yon. Hahanapin siya ngayon yun ang gusto niya. Sasabihin ko sa'yo, hindi lalampas ng 2 araw babalik siyang puno ng kahihiyan, parang aso na hindi mabubuhay, nang walang amo, dumudulas na naglilingkod sa akin. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang lalabas para hanapin siya. Pagbalik niya, pagkalipas ng ilang araw, patahimikin mo siya sa pintuan para magsisi. Hayaan mo siyang pumasok kapag tapos na magsisi. Ito ay protocol ng diborsyo. Kailan ko nilagdaan ang protocol ng diborsyo? Kasunduan sa paghiwalay. Kailan ko ito pirmahan? Maaari bang? Kung wala kang tutol, pirmahan mo na lang dito. Naku naman Shuhan yan. Sinamantala ang aking pagkawala ng pag-iingat. Pinapirma ako sa kasunduan sa paghihiwalay. Hindi balido ang kasunduang ito. Hindi ko kinikilala. Ginoo, gusto mo bang hanapin si Aling? Maghanap ng keme. Shu Huanyan can't leave me. Mahal na mahal niya ako. Makakatalon siya sa ilog para sa akin. Kahit iwan ko siya, hindi siya nagagalit. Hindi niya ako talagang iiwan. Tama na pag ganito. Nakikita niya sigurong inaalagaan ko si Angsin nagselos lang. Babalik siya, sigurado. Hey! Sa mundo bukod kay Aling, wala nang ibang magmamahal sa Ginoo ng buong buo. Kung mawawala si Aling dahil sa Ginoo, magsisisi ang Ginoo sigurado. Anong amoy ito? Sunog at masama ang lasa. Aling Wang, nasaan si Shuwan yan? Pakiusapan mo siyang lutuin ulit ang lugaw. Anong klaseng kalidad ito? Nangahas pang ihain sa mesa. Binibine. Misis nitong mga nakaraang araw, hindi pa umuuwi. Ang lugaw na ito. Ako gumawa. Ano ang nangyayari? Akala ko, nagbibiro lang si Shuwan yan sa diborsyo. Makapag-asawa ng isang Pei, malaking karangalan iyon para kay Shuwan yan. Ngunit hindi inasahan. Talaga palang umalis siya? Bakit hindi ka pa masaya? Gusto mo bang magpaputok ako ng rebentador ngayon para magdiwang? Siyempre. Ang nakakairitang bagay na iyon, sa wakas ay umalis na ng kusa. Napakatahimik. At saka ngayon si Ate Ansin, single na rin. Sakto kayong dalawa ay... Paano mo nalaman na
Nagdiborsyo kami ni Shu Huanyan. Ako. Noong pagdiriwang. Hindi ba? Pinadala mo ako para bigyan siya ng gamot. Saka ko nakita si Shu Huanyan palabas na may dalang maleta. May dalang bagahe. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko, nag-artista lang siya. Hindi ko inakala na seryoso siya sa diborsyo. Ay, sa mundong ito, maliban kay Mrs., wala nang ibang magmamahal sa'yo ng buong buhay. Kung talagang mawawala si Mrs., magsisisi ka. Wang Ma, tawag kay Huanyan. Sabihin mo sa kanya, papabalikin ko siya ngayon din. Ginoo, nitong nakaraang araw, daang beses na akong tumawag kay Mrs. Telepono niya ay laging naka-power off o kaya naman hindi matagpuan. Baka ikaw tumawag sa kanya ng personal. Marahil, baka humupa na galit ni Mrs. sasagutin niya tawag mo. Tama. Shu Huanyan. Hindi kailanman maglalakas loob si Shu Huanyan na hindi sagutin ang tawag ko. Tatawagan ko siya. Tiyak na sasagutin niya. Ginoo, anong nangyari sa'yo? Ako? Sa mahabang panahon, hindi ako kusang tumawag sa kanya. Wala akong numero niya. Nandito sa akin. Magandang araw. Walang ganitong numero. Tiyakin muna bago tumawag. Siya. Pinawalang bisa niya ang numero. Kuya, wag kang mag-alala. Si Shu Huanyan, mismo ulila siya. Wala siyang pupuntahan kung umalis. Nakita ko rin ang kanyang maleta noong araw na iyon. Hindi naman nabigat. Marahil hindi pa niya naililipat lahat ng gamit, baka bumalik siya pagkalipas ng ilang araw. Tama. Talagang ganito. Talagang ganito. Aling Wang, Ginoo, mga damit niya. Kailan pa ba naipon ang lahat? Ginoo, sa loob ng 5 taon, Mrs., 3 set lang ng damit, tag-sibol, tag-init, taglagas, taglamig, ganito lang karami, paulit-ulit isinusuot. Ni hindi mo binigyan si Mrs. kahit anong damit. Itong pambahay na damit, ang tanging ibinigay mo sa kanya. Mula sa pag-amoy, bagong bili mo ba itong pambahay para sa akin? Ang ganda, gusto ko talaga. Ito binili ko dati para kay Angsin Pangitaw. Ang estilo ayaw niya. Nakalimutan ko itapon, isuot mo na lang ito. Paano nangyari? Bawat buwan, pinapadalhan ko si Peyao, binibigyan ko siya ng 10,000 piso para sa gastos. Paano siya magkukulang ng pambili ng damit? Peyao, ano ang nangyari? Ako. Siya namang nasa bahay lang buong araw. Isang may bahay. Wala naman siyang pakikisalamuha. Sino ang pagandahan mo? Para saan ang malaking pera? Napakalaki pa naman ng gasto sa bahay. Kusa niyang sinabi. Gusto niyang magbigay ng pondo para sa bahay. Oo nga, para sa tulong sa gastusin. Ikaw. Tsaka na nga, hindi ko naman kinuha lahat ng baon niya. Binibigyan ko siya ng 600 bawat buwan, hindi rin siya gumagastos para sa bahay. Kulang pa ba ang 600? Ginoo, at ito pa. 600 piso ni Mrs. bawat buwan. Ayaw niyang gastahin. Itinabi niya lahat iyon. Pang-araw-araw. Nag-iipon din siya ng basurang papel para ipagpalit sa pera. Ang perang ito. Ginamit niya pambili ng regalo sa iyo sa bawat piyesta. At sa iyong kaarawan. Hindi siya nagpabaya. Subalit, ang mga regalong ito, hindi niyo binuksan kahit minsan. Maligayang kaarawan. Tingnan mo, may regalo ako sa'yo para sa birthday mo. Ito ay paborito mong anime collaboration edition, global limited edition na dilaw na pato.
3:00 ng madaling araw pumila na ako, 6 na oras akong pumila, nakatayo ng matagal nangangalay binti, nakuha ko lang itong huli. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Kailan matatapos to? Ano ba talaga ginawa ko? Ano bang ginawa ko sa kanya? 5 taon. Buong 5 taon. Inialay niya ang kanyang damdamin sa tabi ko. Ngunit itinuring ko siyang parang basura. Paulit-ulit. Paulit-ulit na, dinurog, gamit ang pinakamalupit. Pinakamasamang paraan. Durugin siya. Kuya, saan ka pupunta? Hanapin ko siya at ibalik. Ngayon na, agad-agad. Kuya, kumalma ka. Ginoo. Juan yan. Saan ka ba? Saan hahanapin? Saan pumunta si Xu Juan yan? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Umalis ka sa daan. Ako ang asawa niya. Ako ang asawa niya, may karapatan akong malaman kung saan siya pumunta. Sige. Sabi mo asawa mo siya. Kung gayon, tatanungin kita. Kailan ang kaarawan ni Xu Juan yan? Anong buwan at petsa? Ako? Hindi mo alam. Kung gayon, itatanong ko ulit sa'yo, ano ang paborito niyang pagkain? Ano ang pinakaayaw niyang amoy? Ano ang paborito niyang kulay? Anong libro nagpapatawa sa kanya? Anong kanta nagpapaiyak sa kanya? Ni hindi mo alam ang mga ito. Kung gayon itong 5 taon, nagmalasakit ka ba sa kanya kahit isang saglit? Gagong lalaki. Di mo alam kaarawan niya o kung ano gusto niya. Lalo nang di nagmalasakit sa kanya. Anong karapatan mo para sabihing asawa mo siya? Sabihin mo lang sa akin kung saan siya pupunta. Matutupad ko ang hiling mo. Hindi mo ba sinasabing asawa mo siya? Saan napunta ang asawa mo? Ikaw ang hindi alam. May mukha ka pa bang magtanong sa akin? Hindi mo ba gusto ang iyong liwanag ng buwan? Ngayong umalis na si Wanyan, hindi ba't mainam na para sa'yo at sa iyong liwanag ng buwan? Di mo inaalagaan ang iyong liwanag ng buwan. E di mamuhay ka kasama ng iyong liwanag ng buwan. Noong tulungan mo akong sabihin sa kanya. Sige. Gusto ko sanang marinig. Sa bibig ng isang tarantadong tulad mo. Anong magandang salita ang masasabi? Ako ang may kasalanan sa kanya. Alam kong nagkamali ako. Basta makabalik lang siya. Tiyak. Gagampanan ko ang tungkulin bilang asawa. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sana patawarin niya ako. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ay, lalaki nga naman. Marami na akong narinig na ganyang salita. Yamang alam mong nagkamali ka. E di tanggapin mo ang bunga. Lahat tayo ay unang beses na nagiging tao. Bakit ka pa magpapasakop sa iba? Wanyan. Nasaan ka talaga? Kong Wen. Punta ka sa ancestral house. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol kay Wanyan ito. Hoy, Ate Lily. Wanyan, kanina nakasalubong ko si Pei Kong Wen. Nagtanong pa siya sa akin kung saan ka pumunta. Sinabi mo sa kanya? Siyempre hindi ko sinabi. Paano ko magagawa para sa isang lalaking manluloko ipagkanulo ang aking kapatid? Oo nga, kumuha rin ako ng pasaporte. Magbabakasyon ako sa ibang bansa ilang araw na lang. Magkasama tayong magkakapatid. Sige. Kong Wen. Ngayon at diborsyado ka na kay Wanyan. Sa pagitan mo at ni Anshin,
Ayaw kong makipaghiwalay kay Shu Huanyan. Alam ko, Huan Yan didn't tell you when he left. Baka naman, hindi niya sinabi sa'yo ang tungkol sa diborsyo. Naaalala ko, pumirma ka sa kasunduan sa diborsyo. Akala ko pumirma lang ako ng kasunduan sa diborsyo. Hindi ko inasahan. Sertipiko na ibigay na. Mukhang ang kasal na ito kailangang idiborsyo. Noong araw, mahal na mahal ninyo ni Angsin ang isa't isa. Ay, nagdiborsyo si Angsin at nag-abroad. Nagpapakamatay at nagpapabuhay ka. Ngayon, si Angsin ay diborsyada at bumalik sa bansa. Nagdiborsyo kayo ni Shu Huanyan. Tama lang na magkasama kayo ni Angsin. Paano pa kaya? Noong panahong iyon, ako at si Angsin noong hindi pa kami magkasama. Lahat kayo nagsabing hindi kami bagay. Bakit kami nagdiborsyo ni Huanyan ngayon? Kayo naman ay bumaling at nagsabing kami ay bagay? Buong 5 taon. Nasanay na ako sa pag-aruga ni Huanyan. Hindi ko maisip. Umalis ako sa kanya, gaano kasama ang buhay ko. Tungkol kay Angsin, ako. Gusto ko siya. Ngunit siya'y puting liwanag lamang ng buwan sa akin. Ibig mong iwan ko si Huanyan para sa kanya. Hindi ko kaya. Kong Wen, ipakikita ko sa iyo. Ito ay 5 taon na. Si Huanyan ay dumating sa bahay upang magbalik ng utang na loob sa aming pamilyang Pei para sa kabutihang loob ng pagtulong sa kanyang pag-aaral. Pumirma na ako at siya. Anak, kung tunay na nais mong magbalik ng utang na loob, pirmahan mo ito. Kaya, mula sa maliit na gawaing bahay, hanggang sa buhay mismo, lahat ng ginawa niya ay pawang, nakasaad sa kasunduan. Hindi maikakaila, mahusay ang ginawa ni Huanyan. Maging, itinuring ko siyang tunay kong manugang. Sa loob ng 5 taon, lahat ng kabutihang ipinakita niya sa akin para magbalik ng utang na loob. Kaya nang makauwi si Anshin agad siyang humiwalay sa akin. Hindi. Hindi ganito. Kung hindi niya ako minahal, paano siya tumalon sa ilog nang walang pag-aatubili? Kung hindi niya ako minahal, paano siya lumuhod sa templo 1 araw at gabi 5 taon? Kung hindi niya ako minahal, tingin niya sa akin hindi magiging puno ng pagmamahal. Ito, talagang hindi ito mga bagay na nakasaad sa putang inang kasunduang ito. Ay, naalala ko huling pagkakataong nawalan ng kontrol si Kong Wen noong 5 taon na ang nakalipas. Inay, alam mo pala na aalis siya ng bansa. Alam mo kung saan siya pupunta, di ba? Sabihin mo sa akin pakiusap. Sabihin mo, Hiniling ni Huanyan na huwag sabihin sa iyo. Ngunit, wala namang masama sa pagsasabi sa iyo. Pumunta siya. Kanyang mga dokumento para sa pag-alis sa bansa. Ako ang naghanda nito para sa kanya. Ako ang umarkila ng tiket. Pumunta siya sa Amerika. mabuti. America. Huanyan. Hintayin mo ako. Hahanapin kita, Kong Wen. Walang saysay, kagagaling ko lang makatanggap ng balita. Pumunta siya sa bansang inayos ko. Unang pagkakataon mula nang makarating, sumakay papuntang ibang bansa. Ako ang ina mo. Matagal nang inasahan ni Huanyan na darating ang ganitong araw. Anak, hayaan na ang nakaraan. Gawin mo na ngayon. Huwag manirahan sa anino ng pag-alis ni Huanyan. Pumili na lang. Tanggapin si Angsin mabuhay ng maayos. Maging mabuhay ng mas mabuti. Kuya, umuwi ka na. May nangyari kay Ate Angsin.
Punta ka na. Tandaan mo ang sinabi ko. Tanggapin si Angsin mabuhay ng maayos. Xu Huan yan. Ang pag-alis mo para ipaalam ang iyong kabutihan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ako si Pei Kongwen. Mabuti ngayon, patutunayan ko sa iyo, kahit na wala ka, may Angsin pa rin ako. At mabubuhay pa rin ako nang maayos kasama si Angsin. Angsin. Lumayo ka sa kanya. Pumunta si G. Sa bahay namin. Ano po ang pakay ninyo? Anong pakay ko dito? Hindi mo pa ba malinaw yun? 5 taon na kaming kasal ni Angsin. Sa loob ng 5 taong ito. Laglag mo siyang ginagambala. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami maghihiwalay? Anong kinalaman ko doon? Kahit na mabilisan ang kasal namin ni Angsin, tunay kami nagmamahalan. Noy, maayos ang samahan namin. Ngunit nitong 5 taon, ginagawa mo pa rin ang patago. Lihim na nakikipagkita kay Angsin, linggo-linggo. At hindi nakakalimot na walang hiya na magregalo kay Angsin, na matagpuan ko ang mga regalong yun, tiyak na dahil sa mga regalong yun, kaya kami paulit-ulit na nagtatalo. Hanggang sa lihim na umalis si Angsin naghiwalay at umuwi ng patago, Pei Chongwen. Huwag mo sabihin, hindi galing sa'yo ang mga regalong yun. Ano naman kung gayon? Nagmamalasakit lang ako kay Angsin. Pagmamalasakit. G, Pei, nakakatawa ka talaga. Ikaw na may asawa. Hindi mo naalagaan ang sarili mong asawa. Pinakikialaman mo pa ang asawa ng iba. Ito ba ang asal ng angkan ninyong Pei? Hiwalay na ako. Kuya Kongwen, hiwalay ka na nga talaga kay Beep. Shu? Hiwalayan? Dapat hiwalayan ng ganyang klaseng tao. Hindi ba siya karapat-dapat? Nakatayo pa rin ng watawat sa bahay. Umagayway ang bandera sa labas. Gantong uri ng lalaki. Dapat hiwalayan ng kahit anong babae. Anong sinasabi mo? Hindi ganoon ang kuya ko. Mahal na mahal ni kuya si Ate Angsin. Sila ang pinagtagpo ng langit. Bukod pa riyan, ikaw at si Ate Angsin, hindi ba't hiwalay na kayo? Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Ikaw ang pangatlo. Hindi ka malugod na tinatanggap ng aming pamilyang Pei pumanaw kaagad. Ganun ba? Ikaw si Pei Kongwen. Tanungin mo si Angsin, mahal ka ba niya? Angsin. Ginawa ko para sa iyo. Nakita mo ng lahat. Tayo'y pinagtagpo ng langit. Paumanhin, ako, palagi lang kitang itinuring bilang kuya. Hindi ganon. Angsin, tiyak na may pagtingin ka sa akin, di ba? Dahil ba nandito si He Yuanzhou? Kaya hindi mo masabi ang totoo? Kuya Kongwen, sa totoo lang, alam ko matagal mo na ako gusto. At saka, narinig ko sa kaibigan na magpapahayag ka ng damdamin sa akin para hindi magkamaling akala si Yuanzhou. Kumapit ako kay Yuanzhou, nagmadali akong umalis ng bansa para makaalpas sa'yo. Pagkatapos ng kasal, abala si Yuanzhou sa negosyo. Madalas siyang may hindi pagkakaunawaan sa mga babae sa labas. Minsan may iskandalo. Kaming dalawa madalas nag-aaway dahil dito. Humantong sa pagkakasira ng relasyon namin. Nababahala at malungkot ako, walang mapaglalabasan ng sama ng loob kaya nagpost ako sa Facebook. Ngunit, hindi ko inakala na makita mo ito. Ay inakala mong may pag-asa ka pa. May hindi pagkakaunawaan. Bawat linggo, handa ka pa rin pumunta sa ibang bansa para bigyan ako ng regalo. Kung gayon, bakit tumanggap ka pa ng aking kabutihan? Pwede kang tumira sa bahay ko. Mag-hotel sana ako. Pero ikaw ang nagpilit na tumira ako sa bahay mo. Alam mo naman mula pa noong bata, hindi ako sanay tumanggi sa iba. Bukod pa rito, akala ko may asawa ka na at si Miss Shu sa bahay, kaya magiging maingat ka naman. Ngunit hindi ko inakala na ikaw Ay, sa mga nakaraang taon, ako pala ang nagpapanggap. Nangungulit ng walang tigil. Ang mga nangyari nun, kasalanan ko, humihingi ako ng paumanhin. Pangako ko, na hindi na mangyayari pa mga bagay na tulad nito kailanman. Ngayon, uuwi ka ba kasama ko? Tungkol sa kasunduan, sa diborsyo bawin ko na. Ako? Angsin, huwag mo siyang pagsabihan. Ate Angsin, huwag mo siyang pagsabihan. Ang kapatid kong lalaki ang mabuti sa iyo. Sang-ayon ako. Ate Angsin, kuya ko lang ang tunay na mabuti sa'yo, bakit hindi si kuya ang pinili mo sa halip si He Yuanzhou pa? Kuya Kongwen, mabuting tao si Miss Shu.
Siya ang pinakamahalaga sa'yo sa mundo. Huwag mo siyang pabayaang mawala. Hanapin mo siya at bawiin. Oh. Si Shuwan yan ang tunay na pinakamabait sa akin. Pei Kongwen? Pei Kongwen? Ano ba talaga ginawa mo? Ano ba talaga ang nagawa mo? Wan yan. Pasensya na. Ako ang dahilan kung bakit ka nawala. 5 taon. Nagkamali ako. Maraming beses mo akong pinatawad. Bakit hindi ka na makapagpatawad pa ng 1 beses? Bakit? Maganyan na ganyan si kuya hanggang ngayon. Kapag nagpatuloy pa ito, baka gayahin niya ang nangyari noon. Haze. Subukan na lang maghanap ng ibang babae. Tingnan kung maililigtas siya. Gising ka na rin. Heto, ito ang sober up. Ang baho. Sino ka? Pinadala ko ng nanay mo para palitan si Shuwan yan. Hindi ako tulad ni Shuwan yan na tanga. Kahit na utang na loob, hindi kita maaalagaan ng libre sa loob ng 5 taon. Pero bawat taon, bigyan mo ako ng 2 milyon. Oo? Zhu Huan yan. Bakit ka ganun katanga? Buong 5 taon. Ibinigay mo lahat. Para lang ba sa utang na loob? Aray. Dali inumin mo na yan. Tapos maligo ka magpalit ka ng damit. Ang baho talaga. Nakakadiri talaga. Hoy, kausap kita, naririnig mo ba ako? Kung hindi dahil sa pera, hindi sana ako. Umalis ka. Kung nangangarap ka, pumunta sa templo. Huwag pumunta sa pamilya Pei. Ikaw, ako si Pei Kongwen. Gusto ko si Shuwan yan. Ayaw ko ng ibang tao. Wala na akong magagawa, tiisin ko na lang si Juan yan. Juan yan, napanood mo ang balita. Akala ko ba si Pei Kongwen kabit pala? Nakakamatay na katatawanan. Ito yung liwanag ng buwan na gusto ni Pei Kongwen. Ayaw kay Pei Kongwen laging iniiwasan si Pei Kongwen. Hindi ko inakala. Ito namang dakilang panganay na lalaki ng pamilyang Pei laging naging kabit ng iba. Juan yan, ikaw lang talaga. Kung ako sa kalagayan mo kapag nakatagpo ng ganitong lalaking basura, binalatan ko na siya ng sampal. Juan yan, bakit wala kang reaksyon? Anong reaksyon ang gusto mo? Pareho lang sa mga nakaraang taon sa pamilyang Pei, nais ko lang magbalik ng utang na loob. Wala akong pagtingin kay Pei Kongwen. Bayad na ang utang ko. Ano man ang mangyari kay Pei Kongwen, wala na itong malaking kinalaman sa akin. Pei. Tita Pei. Juan yan. Mabuti naman. Gumamit ako ng maraming koneksyon, nakita ko na ang numero mo. Tita. Sabihin mo direkta kung ano kailangan mo. Juan yan. Ikaw, pwede ka bang umuwi sa bansa? Tiya, nakalimutan mo na. Ayon sa kasunduan ng utang na loob, Nang umalis ako sa pamilya Pei. tapos na ang utang na loob ko. Ngayon, anuman ang mangyari sa pamilya Pei, wala na itong kinalaman sa akin. Maaari ka naming bigyan ng pera. Magkano ba? Sabihin mo lang, kahit magkano. At saka, basta ikaw, tratuhin si Kongwen tulad ng dati. At bibigyan mo siya ng anak. Maaari kitang gawing tunay na ginang ng pamilya Pei. Tiya, paumanhin 5 taon akong tumupad sa utang, 5 taon akong nagkubli. Ako, si Shuwan yan. Gusto ko lang maging ako ulit mabuhay para sa sarili. Mary, tama yan. Suportado kita. Itong matandang Pei ay hindi rin mabuting tao. Noon marami silang tinulungang tao, ikaw lang ang tumupad sa utang na loob. Bakit kanila pinalampas ng 5 taon ng walang kabuluhan? Hindi pa sila nasisiyahan. Anong nagyayabang sa pera nila? Kapag naging malaking pintor ka, balang araw ang kinabukasan mo'y walang hanggan, sino ang maghahangad sa murang pera ng pamilya Pei? Mare, napansin kita patuloy na pinapaganda ang larawang ito. Ang larawang ito, may espesyal na kahulugan. Ang larawang ito ay parang ako at si Pei Kongwen. Magkaugnay ang dagat at langit. Pero totoo lang, hindi kami nagkita.
Doktor, ang kalagayan ng kuya ko. Kumusta na? Kalagayan ni Ginoong Pei ngayon. Naabot na ang limitasyon. Huwag na siyang uminom ng alak. Kung hindi, sa magaan na kaso, maiiwan ang komplikasyon. Malubhang kaso, mapanganib ang buhay. Makabangon ka ng maaga. Kuya, kasalanan ni Shuwan yan yon. Ang pamilya nating Pei sa loob ng maraming taon, nagbigay sa kanya ng pagkain at damit, nagbigay sa kanya ng tirahan. Ngayon ay may mukha pa siyang magpakilos-lukso, unang nagbanggit ng diborsyo sa'yo. Kung hindi dahil sa biglaan niyang pag-alis, hindi sana. Kuya, naglakas loob kang manuntok sa akin. Kung hindi mo siya inapi, hindi sana umalis si Juan Yan. Ngunit hindi ka ba rin kasali? Ako, malamig ako sa kanya. Binibigyan ko siya ng baon tuwing buwan. Ikaw ang nagbawas ng pera niya. Kung hindi mo siya inapi, hindi sana siya umalis. Tama. Ihatid mo sa akin ang mga umapi sa kanya. Lahat sila, babalik na si Juan Yan. Kuya, ano ang gagawin mo? Ano ang ginagawa mo? Siyempre, aalisin kita. Tauhan. Ipadala ang pangalawang binibini sa ibang bansa. Kung wala ang aking pahintulot, hindi pinapayagang bumalik. Kahit sa ang bansa ay pwede. Kuya, Ako ang tunay mong kapatid. Umalis na si Juan Yan. Hindi mo magagawa to para sa isang babaeng diborsyada na ganito ang trato sa akin. Kuya, wag mo akong ipadala sa ibang bansa. mga tauhan. Pumunta kayo. Sa mga nakaraang taon, nanakit kay Juan Yan gawa ng listahan. Gagantihan ko sila. Presidente Pei, ito maaaring makapahina sa pundasyon ng pamilyang Pei. Para sa isang babae, talaga bang sulit? Basta makabalik si Juan Yan, kahit mawala ang buong pamilyang Pei, sulit pa rin. Bilisan ninyo. Opo. Juan Yan, narinig mo na ba? Nabaliw si Pei Kongwen. Ipinadala niya si Pei Yao sa ibang bansa. At pati na rin ang mga taong nagalit sa iyo maging ang kanilang mga pamilya ay isa-isang pinarusahan. Parang mapanakop na presidente. Juan Yan, hindi ka naman maiiyak dahil dito at babalik, di ba? Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa kaysa damo. Lalo na hindi ko talaga minahal si Pei Kongwen. Bakit ko iintindihin ang ginagawa niya? Wow! Ang guwapo! Wow! Ang guwapo! Ito ba yung graduate ng school natin at nagtagumpay sa pag-aaral, bumalik pa para magturo na senior? Juan Yan? Ang tagal nating hindi nagkita. Kuya Changshen. Juan Yan. Sa wakas nakita. Kuya Changshen, bakit ka nandito? Noong nasa Welfare Institute tayo, mula nang maampon ako, nawalan na ako ng koneksyon sa iyo. Pagkatapos kong lumaki, patuloy kitang hinanap. Ngunit sa matagal kong paghahanap, wala akong nakitang balita tungkol sa iyo. Pero alam ko mahilig kang mag-drawing. Dati mong sinabi na ang pag-aaral sa kolehiyong ito ay iyong pangarap. Pumasok ako sa kolehiyong ito. Pagkatapos magtapos, nagturo ako dito. Hinintay kita. Hanggang kamakailan lang, nalaman ko ang balita ng diborsyo mo kay Pei Kongwen. Nalaman ko lang, ikinasal ka kay Pei Kongwen. Buti na lang, natupad na ang pangarap mo. Sa wakas, narito na ako at nakapaghintay sa iyo. Sa mahabang panahong ito, marami kang pagdurusa sa pamilya Pei, di ba? Counting hirap ay hindi mahalaga. Pero ngayon, nakamit ko na ang kalayaan. Kung gayon, ano ang plano mo sa susunod? Magtatapos muna ako. Magkakaroon ng art exhibit. O kaya, maghahanap ng trabaho. At, babalik ka pa ba? Babalik ako. Pagdating ng tamang panahon, dalawin natin ang director. Pero sa ngayon, ayaw kong manirahan sa bansa.
Baka makasalubong ko si Pei Kongwen. Wanyan, maligayang bati, maligayang pagtatapos. Salamat. 5 taong naantal, seremonya ng pagtatapos. Sa wakas, hinintay ko ito. Huanyan, maligayang pagtatapos. Salamat, Kuya Changshan. Nakareserba na ako. Yung ticket pa uwi bukas. Sa pagdating ng panahon, uuwi tayong magkasama para bisitahin si Ina Superintendente. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tao pagkatapos umuwi sa bansa. Magkakaroon ng exhibition ng sining para sa iyo. Ngayon, nandito ako. Ako bahala sa'yo. Sige. Wanyan. Maligayang bati. Sa wakas, natapos mo na. Nagtapos na sa universidad ng pangarap mo. Changshen si Huanyan ay batang may masalimuot na kapalaran. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko siya sa iyo. Alagaan mong mabuti si Huanyan. Huwag mag-alala, Ina. Aalagaan kong mabuti si Huanyan. Hindi tulad ni Pei Kongwen ganong klaseng gago. Huanyan, 3 taon ka nang wala. Dumalaw sa akin si Pei Kongwen. Nais niyang malaman kung nasaan ka. Ngunit sa unang tingin, kitang-kita na hindi siya mabuting tao. Hinit ko ibinigay ang kinaroroonan mo kay Pei Kongwen. 3 buong taon na. Tumigil na sana si Pei Kongwen. Wag na akong guluhin. Grupo kayo ng mga walang silbi. 3 taon. Inubos ang kayamanan ng pamilya Pei. May naghahanap sa inyo pero hindi ninyo makita. Ginoong Pei, bigyan pa kami ng kaunting panahon. Gagawin namin ito agad upang malaman kung nasaan ang asawa. Lumayas kayong lahat. 1 buwan na lang ang ibinibigay ko. Kung hindi ninyo matagpuan, lumayas kayo. Huanyan, nang ako'y iyong iniwan. Nasanay na ako. Sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang taon, ngunit nang tuluyan mo na akong iwan, saka ko lang natanto na matagal ko nang ginawang pagmamahal ang ugaling ito. Dahil kay Anshin, hindi ko napansin ang damdaming ito nang naalala ko na wala ka na sa tabi ko. Huanyan, nasan ka na ba talaga? Ginoo, bukas sa lungsod ng Jiang may exhibition ng bagong artista, inaanyayahan kayong dumalo. Saan ka nagpunta kagabi? Sa baybayin. Gumuhit ng tanawin. Kailan ka nagsimulang magustuhan ng pagpipinta? Kasalanan ko noon, di ko napansin na ganyan pala gusto mo sa pagpipinta. Kung hindi para magbayad ng utang na loob. Kahit na isinantabi ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa, kung hindi sana. Marahil, isa ka ng bagong tala sa larangang ito ngayon. Ginoo, para mas maunawaan si Mrs. sa mga exhibition sa Jiang City nitong taon, lahat dinaluhan mo, kaya sa exhibition ngayon. Siguradong pupunta ka. Bawat exhibition, pagkakataon para kilalanin muli si Huanyan. Hindi ko palalampasin. Sige. Huanyan, ito ang listahan ng mga negosyanteng dadalo sa exhibition bukas. Tingnan mo. Siya. Darating din kaya? Ayos lang. Kung ayaw mong makita si Pei Kongwen bukas, pwede kang tumangging magpa-interview. O kahit hindi magpakita, Wag na. Wala na akong utang sa pamilya Pei hindi na kailangang umiwas kay Pei Kongwen. Lahat ay dapat nang tapusin. Ang mga larawang ito, sa pamamaraan o diwa ay pawang sakto lang. Ito ba ay talagang baguhan ang nakaguhit nito? Isang baguhan na may ganyang kasanayan. Ang kanyang kinabukas ay tiyak na walang hanggan. Ang mga larawang ito. Bawat isang larawan ay puno ng paghahangad at paghahanap ng kababaihan sa kalayaan. Kung tama ang aking hula, ang may akda ay dapat na isang babae. Talagang mahusay ang panlasa ni G-Pei. Iginuhit ito ng may akda ng makalaya sa 5 taong pag-aasawa at muling humawak ng brush.
Ito ang unang larawang kanyang iginuhit. Dati itong nagwagi sa eksibisyon ng sining ng Royal sa ibang bansa. Ito rin ang kasalukuyang nag-iisang likha sa loob ng bansa na nagwagi sa Royal Art Exhibition. Distansya ng ulap at dagat. Oo, ang modernong pag-asawa ang agwat sa pagitan ng lalaki at babae ay hindi ba tulad ng distansya ng ulap at dagat? Sa malas ay magkaisa ang dagat at langit, ngunit sa totoo ay magkahiwalay ang diwa. Naku po, pag-aasawa ng may akda ay dumaan sa anong uri ng paghihirap. Upang makalikha ng ganitong akda, Higit na kahanga-hanga matapos maranasan ang ganitong paghihirap ay nagawang makabangon pa rin. ayos lang ako. Puntahan mo siya. Doktor, alagaan mo na siya. Oo nga. Sa 5 taong ito, gaano karami kaya ang kanyang paghihirap? Gaano karaming sugat ang tinis niya? Tingnan, dumating na ang may akda. Juan yan. Juan yan, Juan yan. Nakabalik ka na, huwag mo na akong iwan. Pei Kong Wen, bitawan mo ako. Ayoko. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Papayag ako sa lahat ng gusto mo. Pei Kong Wen. Kumusta si Juan Yan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ba? Pitawan si Juan yan? Pei Kong Wen, isang kang tao ng basura. Hindi pa ba sapat sa'yo ang pinsala mo kay Juan Yan? Anong mukha meron ka para guluhin si Juan Yan? Pasensya, Juan yan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong bumawi sa iyo. Paano ka bubawi? Mabubura ba ang mga sugat na iniwan ng 5 taon sa pamilya ninyong Pei kay Juan Yan? Juan yan. Bakit mo ako hiniwalayan noon? Hindi mo na ba ako bigyan ng isa pang pagkakataon para bumawi sa iyo para mahalin ka pa ba? Tapos na ang utang na loob. Natural lang na umalis. Impossible. Ang lahat ba ng ginawa mo noon ay para lang sa pagbabalik ng utang na loob? Tama. 5 taon akong nagbayad ng utang na loob. Hindi kita minahal kailanman. Huwag akong mahulog sa'yo. Nang pumirma ako ng kasunduan sa kompidensyal kay Madaming Pei, naghanda na rin ng kasunduan sa diborsyo upang palaging ipaalala nito sa akin ang distansya at agwat sa pagitan natin. Imposible. Buong 5 taon. Wala ka bang naramdamang pag-ibig kahit minsan? Meron naman. Pero tuwing mahuhulog na ako sa'yo, nakikita kitang ginagawa ang lahat para kay Angsin. Pipigilan ko ang nararamdamang ito. Yun pala. Ako ang sumira nito. 5 taon. Sasabihin mong mahaba, mahaba nga. Haba na inakala ko ganito na lang buhay ko magpakailanman. Sabihin mong maigsi, igsi nga. Kaya't iniwan kita sa isang iglap? Pei Kong Wen. Salamat sa 5 taon mong pagpapalamig sa akin. Para walang anumang bagabag sa akin nang umalis ako, maging noon o ngayon, utang na loob lang ang meron sa atin. Juan Yan. Pei Kong Wen? Si Juan Yan ang kasintahan ko ngayon. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Huwag kang makialam kay Juan Yan. Huwag mo akong sisihin kung masama ang trato ko sa iyo. Juan yan, teka, bibigyan kita ng isang bagay. Sa loob ng 5 taong ito, hindi ka nabigyan ng isang bulaklak. Walang regalo sa iyo. Kung tatanggapin mo ang rosas na ito, simula na ito ng pagbabayad sa pagkukulang ko. Mabuti naman. Juan yan, alam ko. Pei Kong Wen. Gusto ko rosas na kulay rosas. Si Anshin gusto ng pulang rosas. 5 taon na kayong kasal ni hindi mo alam ano ba talaga gusto ni Juan Yan. Anong mukha ang ihaharap mo para makiusap kay Juan Yan na magbalikan kayo? Hindi na mahalaga. Nasabi ko na hindi ko siya gusto. Kaya anumang ibigay niya, ayaw ko. Shu Juan yan. Nasanay na ako sa iyo. Hanggang sa umalis ka, saka ko lang natanto. Nalubusan na pala kitang minahal? Hindi ka ba mananagot sa akin? Bakit ako dapat mananagot sa iyo? Dahil
Dahil gusto kita. Gusto mo ako? Sigurado ka ba? Diretsuhin na natin. Nasanay ka lang na nandito ako. Sa isip mo, parang katulong ako sa Pamilya Pay. Ang ibang katulong ng Pamilya Pay sahod ay 10,000 bawat buwan, samantalang ako, libre ako pa ang gumastos. Sino pa ang katulad ko? Para sa iyo, hindi na pinapahalagahan ang buhay ko. Ew. Ganito mo na siya tratuhin tapos pauuin mo pa para magbalikan. Pangarap lang yan. Dahil lang gusto mo siya. Gusto na niyang panagutan ka. Sino ka ba? Ito ba ay pagmamahal? Malinaw na ito ay moral kidnapping dalhin pauwi ang isang libreng katulong. Wanyan? Balita ko nakauwi ka na. Tita, sabihin mo diretso kung may kailangan ka. Gusto kitang makipagkita sa lumang bahay. Pwede ba? Juan yan? Tiyak na pinapapunta ka niya para makipagbalikan kay Pei Kongwen? Huwag kang pumayag. Sige, pupunta ako sa lumang bahay. Juan yan. Hindi dapat sinang-ayunan ang ina ng Pamilya Pei. Hindi siya mabuting tao. Pinagbayad ka niya ng utang na loob isang kasuklam-suklam na bagay. Pupunta ka ron para hanapin siya, baka siya magsabi ng kahit anong kasuklam-suklam na kahilingan. Noong nag-abroad ako, malaki rin na itulong niya. Ako na ang pumunta sa kanya para tuluyan niyang kalimutan ang pag-asa. Quits na tayo. Wanyan, 3 taon na ang nakalipas, lalong gumanda ka. Sayang, si Kongwen ay buong pusong nagmamahal kay Angsin, kaya hindi niya nakilala ang isang babaeng kasing ganda mo. Tita, hayaan na ang nakaraan. Sabihin mo ng diretsyo. Wanyan, maari mo ba kaming tulungan tulad ng dati? Tulungan mo ang Pamilya Pei. Tita, mayroon na akong nobyo. Paumanhin talaga. Ito, nakita mo na lahat. Si Kongwen at ang Sin tumigil na sa komunikasyon. Garagantiyahin ko, ikakasal ka sa Pamilya Pei. Gagawin kitang tunay na Ginang Pei. Ituring mo na lamang itong pagtingin mo sa nakaraan sa kabaitan ng aming Pamilya Pei na pinag-aral ka. Tita, pinag-aral ninyo ako, natapos ko ng bayaran ang utang na loob. Pera sa kardyong ito ay doble sa inyong pinagkaloob sa akin noon. Ibabalik ko lahat sa inyo? Hindi ito tungkol sa pera. Pag-usapan natin ang pagkakautang na loob. Natapos ko na ang pagkakautang ko 3 taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, ang taong tinulungan ninyo noon ay hindi lang ako, ngunit bukod sa akin, may nagbalik na ba ng utang na loob? Ngunit bakit hindi mo hanapin ng iba? 5 taon akong nagbayad ng utang na loob. Ibinigay ko ang pinakamagandang 5 taon ng aking kabataan sa inyong Pamilyang Pei. Hindi pa ba ito sapat? Dahil ba mabait ako? Kailangan ninyo akong panggipitin. Kailangan ba akong pilitin na magbayad ng utang na loob? Tama na. Ito ang kapalaran ng Pamilyang Pei. Juan yan. Bakit ka pumunta rito? Anong pinag-usapan niyo ni nanay? Gusto lang niyang bumalik ako sa dati isuko ang kinabukasan at karera kasaysayan ng aking pag-ibig para makasama ka. Pasensya na. Juwan yan, kasalanan mo lahat ito. Pinapunta ako ng kuya ko sa ibang bansa dahil sa'yo. 3 taon. Hintayin mo. Hindi kita papaginhawahin ngayon. Juan yan. Kumusta? Hindi ka pinahirapan ni matandang Madam Pei, di ba? Walang saysay ang pagpilit. Ngayon ako at Pamilya Pei, wala ng koneksyon. Juan yan. Bukas ng gabi, maghahanda ako ng salo-salo sa bahay ni Fu. Sumama ka sa akin, ipapakilala kita sa lahat. Ipahahayag ko, ikaw ang babae ko, Fu Changshen. 5 taon akong kasal kay Pei Kongwen, pero hindi niya kailanman sa harap ng iba inamin na asawa niya ako. Tara na!
Bagamat siyang Master Fu ay ampon lamang ng pamilya Fu, ngunit itinuring siyang tunay na anak. Sa murang edad ay minana na niya ang pamilya Fu. Dapat sabihin, may matalas na mata ang pamilya Fu sa pagkilala ng talino. Hindi lamang iyon, nabalitaan ko rin na ang kasintahan niyang Master Fu ay isang pintor na sumisikat kamakailan. Sila ang dalawa ay tunay na magkatugmang magkapareha. Pamilya Pei na sikat noong araw. Nakakalungkot na nagkaroon ng isang walang kwentang tulad ni Pei Kongwen. Sa ngayon, ay masasabing patuloy na humihina. Tingnan ninyo, dumating na sina Young Master Fu at kasintahan niya. Xu Wanyan, kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana bumagsak ang pamilya Pei, lalo na hindi ako pinilit ng kuya kong pumunta sa ibang bansa at nagtiis ng maraming taon. Huanyan, Chang Shen. Ayos ka lang ba? huwag mo nang alalahanin, Jinumpei. Sarili kong nobya. Kaya kong protektahan mag-isa. Ikaw. Gagawin ni Chang Shen ang lahat para sa kanyang puting buwan, itinulak ako sa panganib. Huanyan, kahangalan lang iyon 3 taon na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak, hindi na ito mangyayari. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin mo pa rin ang parehong pagpipilian, hindi ba? Kanina pa pwede kang umakyat para harangan ng mainit na tubig pero hindi mo ginawa. Sa iyong puso, hindi naman talaga ako mahalaga. Xu Wanyan, puta ka. Ikaw, Nanggugulo sa piging ng pamilya, Fu madaling apihin ang pamilya ko. walang kuwenta ang pamilya mong Fu. Kahit ang babaeng pinakagusto mo tira-tira lang ng kapatid kong lalaki. Manahimik ka. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa pagtira sa ibang bansa? Jinumpei, tungkol sa nangyari ngayon, papupuntahin ko ang katulong ko sa pamilyang Pei para humingi ng paliwanag. Mag-ingat ka na lang. Bakit hindi pa siya nakakabalik? Hoy, Ginoo, tulungan mo na ang amo. Kung hindi, ang binibini ay ipapakasal na. Alam mo, ano ang katayuan ni Xu Huanyan sa pamilya Fu? Paano ka nangahas mang-away? Ano halaga ni Mrs. Fu? Hindi ba sa pamilya Pei lang? 5 taong nagtrabaho ng libre bilang yaya? Babae lang na nagsawa na ang kuya ko? Anong sinabi mo? Ay, mahaba ito. Kakagaling mo lang sa abroad. Kung hindi kaya, kalimutan na to. Sa susunod na lang. Ngayon, sabihin mo! Gusto kong marinig. Sa mga taon na nasa ibang bansa ako, ano ang ginawa ninyong lahat? Anong ginagawa dyan? Bilisan mo sabihin! Ganito ang nangyari. Sa nakaraang taon, ito ang mga pangyayari. Kayong 3 tanga! Tingnan mo ang mga kalokohan na ginawa ninyo. Tatay, ang mga bagay na ito, sa totoo lang hindi rin lubos na kasalanan namin. Kung may sisihin, ikaw dapat. Tumahimik ka. Mamaya na kayo pag-uusapan. Tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Pinamahalaan ka sa kumpanya. Nung una ka palang nanungkulan. Pinatanggal mo na ang mga haligi ng kumpanya. Pinapunta mo sila sa kumpanya ng kalaban para magtrabaho. Ginawa mo ang aming pamilya na dumanas ng malaking pagkalugi. Pinamahalaan ka sa mabuting pangangalaga ng mga anak. Tingnan mo kung ano na naman ang nagawa mo. Panganay, nabangga dahil sa tinatawag na puting liwanag ng buwan. Sa buong maghapon ay alam lang ang pag-ibig. Pangalawa, sa paaralan ay nangaapi. Nanlalait ng mga kaklase. Kapag may problema, nagbibigay ka lang ng pera para paalisin ang tao. Wala man lang pasensya. Alam mo ba, ngayon, ang pamilya Pei ay katatawanan ng buong lungsod.
Katatawanan ng buong lungsod. Sabi mo sa akin, may mukha pa ba ang pamilya Pei? Ito. Kuya Cheng, ang dapat nating gawin ngayon ay ibalik ang mukha ng pamilya Pei. Kung hindi ay wala nang saysay ang iyong galit. Tama na, tama na. Ako na ang mananatili sa bansa para pamahalaan ang kumpanya. Masama pa ang katawan mo. Pumunta ka sa bundok para gumaling. Tatay, Tumahimik ka. Sa pamilyang ito, hindi pa kayong karapat-dapat na magsalita. Masyado akong naging mabait noon isinama kita pabalik sa bansa. Yamang hindi ka tapat dito sa bansa. Lumayas ka na lang pabalik sa ibang bansa. Walang aking pahintulot, huwag kang babalik. tatay, hindi naman lubos na kasalanan ng ate mo. Siyanggat bata pa siya. Eh ikaw? Bata ka pa ba? Walang kwentang bagay. Huwag ka nang magdirektor ng kumpanya. Mula sa pinakamababa, magsimula kang muli ng tapat. Hanggang dito na lang tayo. Huwag na ninyo akong pakiusapan. Pagkakita ko sa inyong tatlong tanga, nakakainis na kahit isang sulyap pa. Kasalanan mo. Shu Huan yan, kung hindi dahil sa'yo. Ako at si kuya pati si nanay, sana hindi napunta sa ganitong kalagayan. Basta mamatay ka lang, Su Huan yan. Wala nang aalalahanin si kuya. Makakabangon siyang muli. Kuya, hintayin mo ako. Hintayin mong alisin ko si Shu Huan yan. Pupunta tayo sa malayong bansa. Huwan yan talaga bang mag-abroad ka pa? Ano pa ang magagawa kung hindi mag-abroad? Magpapatuloy ako ng art exhibit dito muli akong makakaharap ni Pei Kongwen. At saka hindi na niya pinamamahalaan ang negosyo ng mga Pei ngayon. Marami siyang oras? Wala akong oras para sa kanya. Talaga nga, sabi nga, pag-usapan mo, darating. Juan yan, gusto mo raw pink na rosas. Binili ko na para sa iyo. Patawarin mo ako. Pei Kongwen, naipaliwanag ko na hindi kita gusto. Ayaw ko sa binigay mo. Ang dahilan ko sa pakikipagkasal sa'yo ay para magbayad ng utang na loob. Ngayon, tapos na ang bayad. Wala na tayong utangan. Huwag mo na akong gambalain. Kung wala ang pagbabayad ng utang na loob, pwede pa ba tayong magkasama? Dahil sa pag-iisip kay Anzin sa loob ng maraming taon, tayo, tiyak, walang kahihinatnan. Kahit wala ang mga ito, hindi tayo magkatuluyan. Bilang asawa, hindi mo ako lubos na nauunawaan. Hindi mo alam mga pagkaing iniiwasan ko. Hindi ka kailanman nagbigay sa akin ng regalo. Hindi mo ako naintindihan. Sa puso mo, madali akong mapapalitan. Sa loob ng 5 taon, lubos kitang minamahal. Aking pag-alis, naramdaman mo lang ang kawalan. Hindi ito tunay na pagmamahal. Sabihin mo sa akin, ano ang tunay na pagmamahal? Mula simula hanggang wakas pagpapalitan ng tunay na puso, malinaw na alala sa bawat bagay tungkol sa akin. Kapag pinili na makasama ako, hanggang pagtanda mananatili sa aking tabi. Maniniwala ka sa akin. Pipiliin ako. Makinig ka. Kapag may nangyari sa akin hindi dahil walang bibig matatag na pagpili sa akin, sa mga bagay na ito, anong kaya mong gawin? Ako. Kuya Kongwen, And Shin, bakit ka na pa rito? mula nang umuwi ako, hindi kita maalis sa isip. Hindi kita kayang iwan. Tama na. Hindi mo siya makalimutan. Kaya, wala kang pagpipilian. Ano ibig sabihin mo? Maliwanag na nakasulat sa balita. Umuwi si Anshin sa bansa. Ang mga magulang ni He Yuanzhou, hindi maganda ang pakikitungo kay Anshin. At saka, si He Yuanzhou may iskandalong lumabas. Kaya nangyari nag-away sina Anshin at He Yuanzhou. Nang lumala ang away, si Anshin ay hindi sinasadyang nahulog sa hagdanan na naging sanhi ng pagkalaglag. Kaya ang pamilya He ay agad. Pinalayas si Anshin. Parang narinig ko na rin ang bagay na ito. At narinig ko rin. Ang bata sa tiyan ni Anshin ay hindi kay He Yuanzhou, kaya pinalayas ng pamilya He si Anshin pinalayas. Ah, ganito pala. Tingnan mo si Pei Kongwen. Dati niyang minamahal na liwanag ng buwan ang galing maglaro. Anshin, totoo ba yan? Kuya Kongwen, ayaw mo sa akin. Malayo ang pinanggalingan ko. Gusto kitang pakasalan. Wala na akong tahanan. Ikaw lang. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Pei Kongwen, hindi mo ba gusto si Ansin nun?
Ngayon nakatayo na siya sa harap mo. Pumayag na pakasalan ka. Bakit hindi ka pa sumang-ayon? Paumanhin. Anshin. Hindi kita maaring pakasalan ngayon. Kuya Kongwen, anong sinasabi mo? Ako ba ang paborito mo? Inaalagaan ko ng husto. Ipagpalit mo ako kay Shuwanyan sa diborsyo. Ngayon ikakasal na ako sa'yo. Bakit ka hindi pumayag? Noong mahal ka niya ayaw mong magpakasal sa kanya. Tumakbo ka sa iba. Ngayon, eto na, hindi lang, nakunan itinaboy ka pa ng asawa mo. Ngayon, babalik ka kay Pei Kongwen. Akala mo ba si Pei Kongwen ay tanga? Isa ka lang namang kabit. Ngayon, gusto mo pang pakasalan ka niya. Managinip ka na lang. Pasensya, Angsin. Nalaman ko lang na maglaon. Tunay kong mahal ay si Shu Huanyan. Hindi ka na ba diborsiyado kay Kuya Kongwen? Ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo noon. Bakit mo siya ginugulo hanggang ngayon? Akin si Kuya Kongwen. Magkasintahan kami mula pagkabata. Anong karapatan mo nga gawin siya? Sinong nangangagaw sa'yo? Ganyang gago? Kunin mo kung gusto. Wala akong pakialam. Huanyan. Wala na akong koneksyon sa kanya ngayon. Shu Huanyan, kasalanan mo ito. Inagaw mo si Kuya Kongwen sa loob ng 5 taon. Bakit hindi mo pa siya bitawan hanggang ngayon? Pinilit mo lang ako. Spoiled si Anshin mula pagkabata. Malapit lang ang ospital. Mag-taxi ka na lang. Huanyan, 5 taon na lang. Isang sandali ng kalituhan. Bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ito mangyayari. Isinusumpa ko, kung may susunod, ihahatid kita sa ospital. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin mo pa rin ang parehong pagpili. Hindi ba? Ako, kanina pa sana ako nakasakay para harangan ang mainit na tubig. Pero hindi mo ginawa. Sa puso mo, hindi naman ako gaanong mahalaga. Kuya Kongwen, bakit ka napakatanga? Para kay Shu Huanyan, sulit ba to? Huanyan, naniniwala ka na ngayon. Ikaw ang pinakamahalaga sa puso ko. Ihahatid kita sa ospital. Sino ang nangangailangan ng iyong paghatid? Kung hindi dahil sa iyo, paano masasaktan si Kuya Kongwen? Ihahatid kita sa ospital. Lakad. Huanyan, Huanyan, nakikita ko si Pei Kongwen, parang nagbago na ang ugali. Mas mababa pa ang huling pag-ibig kaysa damo. Hindi ko siya nagustuhan kailanman. Pag-ibig, 2 direksyon. Hindi ba? Di ko inasahan, si Shu Huanyang maganda buhay niya. Bagong BMW pa ang sasakyan niya. Kuya Kongwen, tingnan mo, nasugatan ka na. Wala man lang pakialam sa'yo si Shu Huanyan. Ako pa rin ang naghatid sa'yo sa ospital. tigilan mo na ang kakulitan. Kung hindi dahil sa iyo, sana hindi nangyari ito. Anong ipinagmamalaki mo? Isa lang naman siyang taong nanunuyo sa akin noon. Kung walang nagkakagusto, hindi kita papansinin. Kuya Kongwen, tara na ihahatid kita sa ospital. Shu Huanyan, salot. Sa wakas nahuli rin kita. Kapag namatay ka na lang. Saka palang gaganda ang aming pamilyang Pei. Tingnan natin kung paano ka magmalaki. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako ipapadala sa ibang bansa. Ang nanay ko rin hindi sana ipapadala sa bundok. Ju Huanyan, tingnan natin kung paano ka magmalaki ngayon. Yao Yao, Ate Angsin. Ikaw pala. Yao Yao. Saklolohan mo ako. Hindi ba ito ang sasakyan ni Shu Huanyan, saklolohan mo ako?
Kuya? Ayos ka lang ba, kuya? Tiyagan mo, magtiis ka. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Yaw-yaw. Saklolohan mo ako. Kuya? Ate Angsin, paumanhin. Malubha ang mga sugat ng kuya ko. Tiyagan mo. Hintayin mo ako. Huwag mo akong iwan, Yaw-yaw. Bakit? Dati, alaga mo ako. Nakiusap kayo na manatili ako. Ako mismo ang bumalik ngayon. Bakit wala sa inyo ang tumulong sa akin? Bakit? Doktor, kumusta na ang kalagayan ng kuya ko? Madaling aalagaan ang paso sa likod ni Ginoong Pei. Pero nangyari ang aksidente sa sasakyan, malubhang nasugatan ang mga binti sa susunod na buhay. Baka kailanganin niyang gumamit ng wheelchair habang buhay. Ako ang dahilan kung bakit nasaktan ang kuya ko. Ako ang may kasalanan sa iyo. Binibining Shu? Pumunta ako para tingnan si Pei Kongwen. Sa huli, nasugatan siya nang ipagtanggol ako. Ano? Shu Huan yan. Ano ang sinabi mo? Pinrotektahan ako ng kuya mo. Napaso siya ng mainit na tubig ni Angsin sana, noon ko pa siya dinala sa ospital. Pero inagaw ni Angsin ang susi ng kotse ko, siya ang naghatid sa kanya sa ospital. Ex-Yuan yan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang sumira sa kuya ko. Bakit hindi ikaw ang napaso ng mainit na tubig? Hindi naman ito ang unang beses na napaso ka. Ano naman ang mangyayari kung mapasok ka ulit? Kung hindi dahil sa'yo. Hindi mababaldo ang kuya ko. Peyaw, ikaw ay nasasangkot sa hit and run na nagresulta sa pagkamatay ni Angsin. Ngayon, ikaw ay inaaresto namin ayon sa batas. Ano? Patay na si Ate Angsin. Hindi nakamamatay ang mga sugat ni Pei Kongwen. Ngunit nakamamatay ang mga sugat ni Angsin. Kung noon hindi ka sana naging makasarili, kung maililigtas mo lang si Angsin, tumawag ng ambulansya, hindi sana namatay si Angsin sa labis na pagdurugo. Shu Huan yan. Ikaw dapat ang namatay. Plano kong patayin ka, tapos mag-abroad. Bakit hindi ikaw ang namatay? Makikipaglaban ako sa'yo. Shu Huan yan. Pumusta? Sino mang babaeng makapagsagip mula sa ilog, lupain sa hilaga ng lungsod. Ibibigay ko ng walang kondisyon. Napakalalim ng ilog, ayaw kong bumaba. Balita ko, maraming namatay na sa ilog na ito. Nakakatakot talaga. Tumalon na nga. Sagipin niyo siya. Pei Kongwen. Tunay na pag-ibig nangangailangan ng pagsisikap mula sa dalawang panig, ngunit ang ating pag-ibig, katulad ng singsing na ito, kalawang na. Mayordomo? Tulungan mo akong ipadala ang singsing na ito sa pamilya Pei kay Pei Kongwen. Ginoo, para sa asawa. Galing kay Miss Shu, mga ipinadala niya. Naalala ko, hindi ako nagpadala ng anuman sa kanya.
Hindi ba ito yung taya natin noon na singsing na itinapon sa ilog? Maaalala ko, noon walang babaeng kasama ang nangahas lumusong. Maliban lang kay Xu Huanyan na ito. Alam niyang para sa lupang yon. Ilang araw at gabi kang di nakatulog para makuha mo ang lupa. Walang pag-aatubili. Sumisid siya sa ilog para sa singsing. Kung ako ay may babaeng nagmamahal sa akin ng ganito, gagamitin ko ang buhay ko para alagaan siya. Xu Huanyan, pakasal tayo. Susubukan kitang mahalin. Palang pakiramdam noong yakap siya ay pag-ibig pala. Tumatawag kay Yao Yao, bakit walang sumasagot? Pati Kong Wen, matagal na siyang masunuring anak. Dati araw-araw siya dumadalaw. Ngayon, bakit ilang araw nang hindi dumarating? Siguro, baka abala sila. Hindi pwede. Sabihin mo agad, ano nangyari sa pamilya? Eto, matandang ginang, gusto mo bang manood ng balita? Matandang ginang tulong. Tao. Matandang ginang, hindi na magtatagal. Huanyan, kakarating lang ng balita, matandang ginang Pei Nang malaman niyang napinsala ang dalawang binti ni Pei Kongwen, nakakulong na si Pei Yao, doon siya sumuka ng dugo. At namatay sa biglang atake sa puso. Ang pamilya Pei ay lubusan ng bumagsak. Pamilya Pei. Si Ginoong Pei na lang ang nagpapatakbo, pero matanda na siya. Pagbagsak ng pamilya Pei, usapin na lamang ng panahon. Bukas, pamilya Pei magdaraos ng libing para sa matandang ginang Pei. Pupunta ba tayo? Tingnan natin, pagkatapos ng libing, lipat tayo sa ibang bansa. Tiyuhin, maging matatag ka. Maging matatag ka. Ang tinulungan ng pamilya Pei. Ikaw lang ang dumating. Malinis ang konsiyensiya, mabuti na. Inay, patawad. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana namatay sa galit. Ang binti ni Kuya, hindi sana naging ganito. Inay, patawad. Oras na. Inay. Huanyan. Samahan mo ako maglakad? Ginoo, uwi na tayo. Huanyan? Wala na akong tahanan. Kung may babalik lang ang lahat. Napakaganda sana nito. Pei Kongwen, walang pagkakataon na muling magsimula. Tumingin tayo sa hinaharap.
Ipinagkaloob ko sa iyo ang larawang ito. 5 taon na. Tayo ang distansya sa pagitan ng ulap at dagat. Parang nagdudugtong ang dagat at kalangitan. Sa katunayan, ngunit hindi kailanman nagtagpo. Pei Kongwen. Hinding-hindi na magkikita pa. Hinding-hindi na magkikita pa. Huan Yan,